Sa isang Kristiyano ay pangkaraniwan na ang kanyang pagpapahayag o kapag siya'y nananalangin ay ang bigkas niya ay pagtawag sa Diyos ay Panginoon. Ngunit talaga bang naiintindihan natin kung ano ang sinasabi natin kapag tayo ay tumatawag o nananalangin sa Kanya? Na naroon ang pagbibigkas natin na siya ay ating Panginoon. Dahil ang kabaligtaran o ang katapat na katotohanan nun, kung siya ang ating Panginoon, kung gayon, ano tayo? Kung ang Diyos ang ating Panginoon, ay ano tayo? Maaring mabilis na sabihin natin tayo ay mga anak ng Diyos, at yan naman ay tama. Ngunit ang karugtong ng Panginoon o ang maaring makita nating katotohanan sa Panginoon, na pagtawag natin sa Diyos, kung gayon tayo ay Kanyang mga lingkod. Kaya nga't pamagat ng aking sermon sa umagang ito, Yahweh is my master and I am His servant. Hindi natin makikita ang ating kalagayan bilang lingkod ng Diyos kung hindi natin lubos na naunawaan ang kahulugan o ang ating ugnayan sa Diyos na bilang Panginoon. Madalas ay ating nauunawaan siyang Panginoon at ako ang Kanyang anak. Ngunit siyang Panginoon at ako ang Kanyang lingkod. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Sapagkat malaking improvement o malaking tulong sa mga anak ng Diyos kung mayroon tayong ganitong pagkakilala kung sino ang ating Diyos. Kaya ang tanong ko ay, ang Diyos ba ninyo ay ang inyong Panginoon? Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Sapagkat marami ang mga nagpapahayag, Panginoon, Panginoon. At ito ay nangyari sa ibinigay ng Panginoong Jesucristong talinhaga sa araw ng paghuhukom, ang kanilang biligkas. Panginoon, Panginoon, nakitaan kami ng paglilingkod sa inyo. Nakitaan kami ng commitment sa inyo. At ang kanilang commitment na tinutukoy, nangaral kami. Nakapagpalayas kami ng mga masamang spirito sa iyong ngalan. Ngunit ang sabi ni Jesus sa talinhaga, hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng kasalanan. At bakit ganito ang pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo sa kanyang talinhaga na ito? Sapagkat marami sa mga tao ay bukang bibig lamang ang Panginoon. At ito ay nagpagpapakita na hindi sapat na bigkasin mo ang Panginoon ay ito ay all right na. Para bang magic word at pagkatapos ay tatakbo na ang kapangyarihan. Sinasabi ko ito sapagkat ang ating titignan na kabanata sa Aklat ng Awit, at ito ang binibigyan natin ng pag-aaral tuwing morning service, ay iniisa-isa natin ang kabanata ng Psalms o Aklat ng Awit. At dito sa kabanatang ito ay sa ibabaw ay makikita nating panalangin ito ni David. Nakakagulat sapagkat ito ay kabilang sa tinatawag nating ikatlong hanay o ikatlong aklat, Book 3. At karamihan ng Book 3 na laman ay ang mga Israelita ay bihag na ng Babylonia. Ngunit ito ay nailagay sa Book 3 at sinasabing ito ay panalangin ni David. Marahil isang layunin ng awit na ito. Alam nyo, pag binabasa natin ang awit, ay mayroong tinatawag na editor ang awit. Mayroong nagsama-sama niyan. Kaya pag nakita nyo, dahil yan ay 5 classifications o 5 aklat, 5 divisions ng aklat, ay mayroong tema ang bawat book. May ang tema ng book 1, ang tema ng book 2, ang tema ng book 3, ang tema ng book 4, at ang tema ng book 5. Yan ay binubuo ng 150 Psalms.
Kaya hindi ito pagbabasa na tinitignan natin tumatakbo ang panahon. Hindi, ito ay batay sa tema. At nakakagulat dahil sinasabi natin na ang book 3, karamihan nito ay sulat ng mga anak ni Korah, at itong mga ito ay ang mga naglilingkod sa templo, ay naipasok dito ang panalangin ni David. Pakinggan natin ang kabanatang ito. Simula sa talatang 1 ng awit 86. Ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo, sapagkat dukha at nangangailangan ako. Ingatan mo ang aking buhay sapagkat ako'y banal na tao. Ikaw na aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na nagtitiwala sa iyo. O Panginoon, maawa ka sa akin sapagkat sa buong araw sa iyo ako dumaraing. Pasayahin mo ang aking kaluluwa na lingkod mo, sapagkat sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang kaluluwa ko. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad, sagana sa tapat na pag-ibig, sa lahat ng sa iyo ay tumatawag. Pakinggan mo, O Panginoon, ang aking panalangin. Pakinggan mo ang tinig ng aking daing. Sa araw ng aking kaguluhan, ay tumatawag ako sa iyo, sapagkat sinasagot mo ako. Walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos, O Panginoon. Di mayroong anumang mga gawang gaya ng sa iyo. Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay darating at sasamba sa harapan mo, O Panginoon, at ang iyong pangalan ay kanilang luwalhatiin. Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kahangahangang mga bagay. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso, O Panginoon, kung Diyos, at luluwalatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman, sapagkat bakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin, sa kalaliman ng Sheol ay iniligtas mo ang aking kaluluwa. O Diyos, ang mga taong mayabang ay nagbangon laban sa akin. Isang pangkat ng malulupit na tao ang nagtatangka sa aking buhay, at hindi kanila isinasalang-alang sa harapan nila. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sa tapat na pag-ibig at katapatan ay sagana. Lingunin mo ako, maawa ka sa akin. Ibigay mo ang lakas mo sa iyong lingkod at iligtas mo ang anak ng iyong lingkod na babae. Pagpakitaan mo ako ng tanda para sa kabutihan upang makita ng mga napupuot sa akin at mapahiya, sapagkat ikaw, Panginoon, ay tumutulong at umaaliw sa akin. Ito ang salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nanalangin po muna tayong panandalian. Kung wala po ang inyong pagkilos at pagbukas ng aming pangunawa, ito ay magiging pangkaraniwang salita lamang sa aming kalagitnaan. Muli, binababa namin ang aming sarili, kahit ang mga taong nagpapahayag na sila ay matalino. Kung wala ang patnubay ng Espiritu Santo, ito ay hindi namin maunawaan. Dalangin namin, O Diyos, na kayo magbukas ng aming puso, ng aming isipan, at higit sa lahat, na hindi lamang namin maunawaan ang binasa naming kabanatang ito, kundi magkaroon kami ng kababaang loob na maipamuhay namin, matutunan namin pagbulay-bulayin ito at maikabit sa aming buhay sa ngayon, at sa gayon ay naroon ang magalak po naming pagsunod sa inyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang awit 86 ay isang panaghoy at hindi katulad noong nakaraang kabanata na naroong sila ay corporate, sinasama niya ang kanyang
buong kapwa mananampalataya ng mga Israelita. Ngunit dito ay makikita nating ang classification nito ay pansarili. It is an individual lament. At maaring mahati ito ng dalawa, simula talatang 1 hanggang talatang 7, at pagkatapos ay talatang 14, ang isang bagay na panaghoy, at hanggang sa may talatang 17. Ngunit ang punto, ano ba ang dahilan kung bakit siya ay may panaghoy, kung bakit siya ay may panawagan sa Diyos? Hindi ito naisulat. Katunayan, wala nga tayong superscription na makatutulong sa atin kung kailan itong panahon na ito ayon sa komentarista ng awit at ano ang dahilan kung bakit mayroon siyang panawagan at panaghoy. Ang alam lang natin sa ibabaw ng Biblia ay nakalagay a prayer of David, panalangin ito ni David. Kapansin-pansin na itong awit na ito ay punong-puno ng tinatawag natin na petitions o dalangin, pagtawag at paghiling sa Diyos. Tingnan nyo sa may talatang 3, O Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat sa buong araw sa iyo ako'y dumaraing. Kaya nga ito ay isang pagdaing na awit. At pagkatapos ay makikita rin natin sa may talatang 6, Pakinggan mo, O Panginoon, ang aking panalangin. Pakinggan mo ang tinig ng aking daing. Naroon na naman ang wika o ang salitang daing. Talatang 16, Lingunin mo ako, maawa ka sa akin. Ibigay mo ang lakas mo sa iyong lingkod at iligtas mo ang anak ng iyong lingkod na babae. Naroon ang kanyang pagtawag ng pagtulong o paghingi ng pagtulong sa Panginoon. At dito ay makikita natin, nais ba nating tumanggap ng awa ng Diyos? Nais ba natin na tayo ay iligtas ng Diyos? Ang unang-unang makikita natin dito ay meron tayong kababaang loob na humingi sa Diyos ng kaawaan. Maawa ka sa akin. At ayon kay Charles Spurgeon sa kanyang sermon, ang sinabi niya, ito ay isang pagtuturo sa atin na maging si David ay lumalapit at humihingi ng habag at awa sa Diyos. The best of men, ayon kay Spurgeon, need mercy and appeal to mercy. Yes, to nothing else but mercy. At nanungin ko kayo, paano tayo lumapit sa Diyos? Nagsisimula ba tayo ng paglapit sa Diyos na mayroong ganitong kababaang loob? Na mayroong pagtawag sa Diyos, maawa ka sa akin. Mahirap ito sa pangkaraniwang tao. Dahil ang pangkaraniwang tao ay ayaw siyang kaawaan. Alam niyo yung ibig kong sabihin. Bakit mo ako kinakaawaan? Hindi naman ako kaawa-awa. At ito ang tao. At laging ipinipilit ng tao na itaas niya ang kanyang sarili. Hindi ganito ang makikita natin kay David. At maliwanag ang kanyang relasyon sa Diyos sapagkat napaka-consistent ni David dito sa sa Psalm 86. Napaka-consistent ng pagtawag ni David sa Diyos na ang Diyos ay maawa sa kanya. Tandaan natin, siya ay hari. At bagamat siya ay hari, ay kapag siya ay lumalapit sa Diyos, ang makikitang maliwanag sa kanyang puso ay ang kababaang loob. Hindi siya nagsimula sa panalangin na, o ayan Diyos, iningatan ko na ang iyong kawan. O ayan Diyos, kumbaga sa panahon natin, ako'y naging matapat na magulang. O ako ay naging matapat na anak ng Diyos. Kaya't marapat lamang nasuklian mo ako ng mga bagay na aking ginagawa. At kadalasan, ganito ang dahilan kung bakit may mga taong nagtatampo sa Diyos. Dahil ang kanilang bukang bibig ay ibinuhos ko na lahat, binigay ko ang panahon, at ako ay talagang nagpakita ng tulong, ngunit ganito pa rin ang kakalagayan ko. Hindi ganito si David.
ang kanyang ipinapakita sa talatang ito, walang utang ang Diyos sa kanya. At kung minsan, ang mga tao ay ganito ang mentalidad. Para bang ang Diyos ay may utang sa atin kapag tayo ay nakagawa ng mabuti. Sa halip, si David, ang kanyang sabi sa talatang 1, nang siya ay dumadalangin na ikiling ng Panginoon, ang pandinig niya kay David, ang sabi niya, sapagkat ako'y dukha at nangangailangan. Naroon ang pag-amin ni David, hari. Ngunit sa harapan ng Diyos ay walang pagmamataas, kundi sinasabi niyang, ako'y dukha at lubhang nangangailangan. Bakit ba kayo nasasaktan kuminsan, di ba? O kaya bakit kayo napipikon? O bakit ba kuminsan ay umiinit ang inyong dugo? Dahil ba napahiya kayo? O dahil bakit ganito? Kapag ka tayo ay nagagalit at dahil tayo ay napapahiya, ang pinapakita natin dito ay dahil importante akong tao o wag mo akong hihiyain ay dahil hindi ako dapat binabastos at hinihiya. Tingnan niyo si David. Sa harapan ng Diyos ay inaamin niya na siya ay dukha at siya ay nangangailangan. Pagdating sa talatang 2, ingatan mo ang aking buhay sapagat ako'y banal na tao. Ikaw na aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod. Ikalawa, na ipinapakita ni David dito, hindi lamang siyang lubhang nangangailangan, kundi sinabi niya, siya ay isang lingkod. O sa English ay servant. At siya ay humihingi ng tulong sa Diyos. Sa talatang 7 ay mababasa natin na may kaguluhan siyang nararanasan sa araw ng aking kaguluhan ay tumatawag ako sa iyo. At sabi ko nga kanina, hindi natin alam kung ano ang kaguluhang ito. Ngunit sa talatang 14 ay meron tayong makikitang bakit si David ay nakakaranas ng kaguluhan. Meron siyang kaaway. Mapapansin ninyo sa mga awit ni David ay laging mayroong karugtong na mayroong kaaway. Mayroong gumugulo sa kanya. Mayroong gustong pumatay sa kanya. At dito sa may talatang 14, O Diyos, ang mga taong mayabang ay nagbangon laban sa akin. Normal sa awit ni David na may mga taong gusto siyang saktan at gusto siyang patayin. At ang sabi ni David dito, isang pangkat ng malulupit na tao ang nagtatangka sa aking buhay. Kung kaya't naroon sa may talatang 16, bagamat tingnan ninyo na siya'y dumadalangin, ngunit sa may talatang 16, muli niyang inulit na siya'y lingkod. Na siya ay lingkod ng Diyos. Lingunin mo ako, verse 16. Maawa ka sa akin, ibigay mo ang lakas mo sa iyong lingkod. At pagkatapos ay sa talatang 17 ay naroong tinukoy niya ang kanyang mga kaaway, ay pakita mo ang inyong puot at tulungan mo ako at ako'y iyong aliwin. Ano ang gusto kong makita natin dito? Isang magandang gabay sa atin na kapag tayo ay tumatawag, lumalapit sa Diyos, nananalangin sa Diyos, na hindi tayo nagsisimula ng sinasabi natin, ito ang aking karapatan o ito ang aking nagawa sa harapan ng Diyos. Sa halip, ay laging nawa naroon kapag tayo ay tumatawag sa Diyos, lalo na kapag tayo ay nasa panahon ng kagipitan at problema, ay manatili sa atin ang kababaang loob natin. Bakit ko sinasabi ito? Dahil para kay David, ang paulit-ulit na salitang, I am your servant, ako'y inyong lingkod. Alam niyo bakit ko dinidin ito? Because to be a servant seems unworthy. Ganito ang mga alipin. Ganito ang mga lingkod. At ito ang mahirap sa tao. Ito ang mahirap sa atin ng mga Kristiyano. Yung matawag tayong wala.
Ang gusto natin, tayo ay meron. At tayo ay nasa magandang kalagayan o dapat tayo ang nasa pedestal at tayo ang tinitingala. Ito ang hari. At kanyang sinasabing, ako ay iyong lingkod. Totoo, na kapag ka ang isang tao ay naging anak ng Diyos, ikaw ay nasa pamilya ng Diyos. Ikaw ay mayroon ng magandang kalagayan bilang anak ng Diyos. Pero, hindi ito dahil sa atin. Ito ay dahil sa pabor ng Diyos. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya't kung tayo man ay tumitingin sa ating sarili na darating ang araw ay kasama ko ang Diyos at lahat ng mga anak ng Diyos at ang langit at lupa ay ibibigay ng Panginoong Yesus na ako ay joint co-heirs with the Lord Jesus Christ. Pero hindi ito dahil sa akin. It is only because of God. Ito ay dahil lamang sa Diyos. At kung bakit tayo naging anak ng Diyos, it is because of His mercy. Walang iba tayo makikita. And not because we deserve it. Hindi dahil karapat-dapat tayong mapabilang na anak ng Diyos. Ito ang simulain na makikita natin dito sa awit na ito, Kapitulo 16. Kung kaya't sinimulan ni David na siya ay lumalapit sa Diyos at sinasabi niyang, ako'y iyong lingkod, that I am God's servant. At dito sa puntong yan ay makikita natin ang development ni David sa kanyang relasyon sa kanya. Unang-una, inuulit niya, it is only because God has been merciful to him that he has a relationship to God. Bakit ba tayo naging mga anak ng Diyos? Bakit ba tayo nagkaroon ng relasyon at ugnayan sa Diyos? Ang sagot, dahil sa habag ng Diyos. Kuminsan, ang pinakasimpleng talata sa New Testament ay ang John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Na sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nakikita natin, kapag ka ikaw ay sumampalataya sa kanyang kaisa-isang anak, ikaw ay magiging anak ng Diyos. E di kabilang ka na ngayon sa tinatawag nating royal family, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Pero ang di natin nakita, ang unang kumilos niyan, ang unang gumawa niyan ay ang Diyos. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpakita ng pag-ibig, ay hindi niya ibibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Minsan sa Bible study, sinabi ko, mababasa ba natin dyan ang Ama? Ang alam natin ay naroon ng anak. At alam natin sa New Testament ang anak ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung merong anak, ang Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ang Diyos na tinutukoy doon ay ang Ama. Kaya dito lamang sa simpleng John 3:16 ay naroon na kagad ang maliwanag na pagkilos ng Diyos. Paano tayo naligtas? Ang sagot natin, sumampalataya ako sa Panginoon. Pero kung hindi binigay ng Ama at hindi nagpakita ang Ama ng pag-ibig at isinugong kanyang kaisa-isang anak, saan ka sasampalataya? Sinong sasampalatayanan mo? Paano ka maliligtas? Habag ng Diyos. Kung kaya tayo ay naging mga anak ng Diyos. At pinapakita dito ni David that it is only because God has shown Himself to be merciful that David can make this appeal. Isa pa na mapupunan natin dito sa awit na ito ng Kabanatang 86, ito ay punong-puno ng salita ng Diyos na galing sa ibang bahagi ng aklat ng awit at ibang bahagi ng matandang tipan. Of course, tayo ay nasa Old Testament. Masasabi natin na si David ay talagang punong-puno ng salita ng Diyos. Tingnan niyo lamang ninyo itong paghahambing natin. Nang sinabi ni David sa verse 1
na siya ay dukha at nangangailangan, yan ay mayroon ding pag-uulit at katulad sa awit 40, talatang 17, I am poor and needy. Nakita nyo, may pagkaulit mismo. At pagkatapos sa may talatang 2, ingatan mo ang aking buhay. Ito ay naulit din sa awit kapitulo 25 at sa may talatang 20. Guard my life. At gayon din ay ating makita sa verse 11 na nang sinasabi ni David, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan. Ito ay mababasa rin natin sa awit 27. Teach me your way, O Lord. Ngayon, ano ang ibig kong sabihin? Ang panalangin ni David ay panalangin punong-puno ng salita ng Diyos. Marahil, ang isang bagay kung bakit hindi tayo marunong manalangin ay hindi natin alam kung paano natin bibigkasin. Ang sinasabi natin ay ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Tama. Ngunit, ang makikita nating mga magagandang gabay sa panalangin ay ang salita ng Diyos. Gumagamit tayo ng Kanyang salita at ito ibinabalik natin sa Kanya at sinasabi natin, ito ang iyong salita. Kaya't masasabi natin na si David ay isang taong punong-puno ng salita ng Diyos. Katunayan, itong awit 86 talatang 15 nang sinabi ni David, Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sa tapat na pag-ibig at katapatan ay sagana. Alam niyo ba kung saan galing ito? Itong awit 86 talatang 15. Ito ang pagpapahayag ng Diyos kay Moises kung sino siya. Di ba matandaan ninyo na ang hiling ni Moises sa Diyos ay gusto kitang makita ng mukhaan? At ang sabi ng Diyos, walang sino mang tao ang makakaharap sa akin na siya'y mabubuhay. Ang ibig sabihin, walang sino mang tao makagagawa niyan. Ngunit, nagpahayag ang Diyos sa kanya. Nagpakita ang Diyos sa kanya, pero ibang klaseng pagpapakita. Inilagay si Moises sa isang bundok na mayroong tabing sa gitna at dumaan ng Diyos at tinakpan ng Diyos. Yan ay mababasa natin sa Exodo Kapitulo 34. At tinakpan ng Diyos ng kanyang kamay ang bukanan o ang opening nitong bundok na ito na kung saan si Moses ay nandoon. At pagdaan ng Diyos ay mayroong pagpapahayag kung sino ang Diyos. At yan yung basahin ko sa inyo ang Exodo Kapitulo 34 at dito sa may simula sa talatang 5. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya. May tabas ng bundok at nandoon si Moises at dumaan ang Panginoon sa harapan ni Moises at ito ang pagpapahayag ng Diyos, ang Panginoon. Ang Panginoon. Isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libu-libong nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi itinuturing na walang sala ang may sala. Ngayon, tingnan ninyo itong bagay na ito. Ito ang pagpapakilala ng Diyos kay Moises kung sino siya. At dahil dito sa pagpapahayag na ito, ay ito rin ang dahilan kung bakit si David ay nakakapanalangin ng ganito sa Diyos. Isang bagay ang gusto kong tignan natin sa awit na ito at balik tayo dito sa awit 86. Sa may
nang siya ay dumalangin. Siya ay dumalangin sa Diyos at ang kanyang dalangin na ito ay magkaroon siya ng puso na nakatuon sa Diyos. Sa verse 11, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Ang English niyan ay, ang kanyang dalangin ay magkaroon siya ng undivided heart. Sa gayon ay hindi siya mawalay sa Diyos. It is on a negative sense, pero dito sa aking Tagalog ay ito ay nasa positibong pananalita. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Ngunit ang talagang literal na kahulugan ay, huwag mong hayaan ang aking puso ay malayo sa iyo. Huwag mong hayaan ang aking puso ay hindi nakatuon sa iyo. Kundi ang nilagay sa aking wikang Tagalog ay, ilakip mo ang aking puso, dalangin niya ng aking puso ay nakatuon sa iyo. Bakit ganito ang dalangin ni David? Dahil meron tayong makikita sa Biblia na mga tao kapag hindi nakatuon ang kanilang puso sa Diyos. Halimbawa, sa Awit, Kapitulo 12, Psalm chapter 12, dito sa may talatang 2, verse 2, pakinggan ninyo ang sinasabi. Ito ay awit ni David. Bawat isa ay nagsasalita ng kabulaanan sa kanyang kapwa. Sila ay nagsasalitang may mapanuyang mga labi at may pusong mandaraya. Ngayon, maunawaan natin kung bakit sinasabi ni David sa awit 86 na ang kanyang dalangin ay ang kanyang puso ay maituon o ilakip, that ang kanyang puso ay maging united sa Panginoon upang masunod niya at magkaroon siya ng takot sa Diyos, masunod niya ang kalooban ng Diyos. Dahil dito sa Awit, Kapitulo 12, talatang 2, merong dalawang puso. Naalala ko tuloy sana, dalawang puso ko na awit. Pero dito ay ipinapakita rito ang having a double heart. Sa isang salin ng English Bible, ay sinasabing may mga taong dalawa ang puso, balimbing, magkabila ang puso, na mayroong sinasabing ganito, ngunit mayroon pa rin sinasabing ganito. Alam niyo yung ibig sabihin? Double heart. Si Santiago ay mayroong sinabi, pag pumunta tayo sa New Testament, sa James, sa Ingles, at ngayon tignan natin ang Santiago, dito sa may kabanatang 1 at talatang 8, ay tayo ay pinapalalahanan kung anong uri ng tao na wag nating tularan ang taong ito. Siya ay isang taong nagdadalawang isip. Hindi ganito ang mga Kristiyano. Si David, ang kanyang dalangin ay wag siyang laging sa kaliwa, sa kanan. Itong ibig sabihin ng nagdadalawang isip, di ba? Urong-sulong, kaliwa, kanan. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Kaya, umpisa pa lamang ay ang dalangin ni David, maging matatag ako sa iyo. Ano man ang mangyari, ako'y nakatuon sa iyo. At ito ay nagsisimula sa puso, sa aking panloob. Ilakip mo ang aking puso sa iyo. Hindi ako yung taong madaling mabaling at matawag, maakay at matukso ng mga bagay na hindi makapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Sa Bagong Tipan din, sa Roma, Kapitulo 7, ay ipinaliwanag din ito ni Apostol Pablo na kanyang naranasan. At babasahin ko sa inyo ang Roma Kapitulo 7
At marahil sa simula sa verse 7, kung paano sinabi ito ni Apostol Pablo, Romans 7, verses 7 to 12. Ang sabi niya ay, ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag nawang mangyari. Gayon may, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan. Huwag kang mag-imbot o huwag kang mag-iimbot. Ngunit, ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos ay gumagawa sa akin ng sarit-saring pag-iimbot, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Minsan, sabi ni Pablo sa verse 9, ako'y nabubuhay ng hiwalay sa kautusan, subalit nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan. At ako'y namatay, at ang utos na tungo sa buhay ay natuklasan kong ito'y tungo sa kamatayan. Sapagkat ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos ay dinaya ako. At sa pamamagitan nito ay pinatay ako. At sa verse 12, kaya't ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ngayon, tuloy natin ang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa verse 21 ng Romans 7. At ang sabi niya rito ay, kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, sa kaibuturan ng aking pagkatao, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag na tao ako. Sino makapagliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ano ang punto rito ni Apostol Pablo? Meron din siyang nararanasan na kaliwat kanan. Di ba? Meron din siyang struggle na ipinapakita rito. At ito yung naging paniniwala ng mga Old Testament ng mga Israelita na may good inclination at pagkatapos ay may bad inclination. Pero alam natin, sa ating mga mananampalataya, ay alam na natin at pinalaya na tayo ng Panginoon sa kadiliman, pero di ba nararanasan pa rin natin ang hatak ng laman? Kaya nga't hindi nakapagtataka na ang mga anak ng Diyos ay namumuhay sa kasalanan. Dahil nandoon ang struggle ng mga anak ng Diyos. Kaya nga't kuminsan ay talagang tayo ay napagbibintangan o napaparatangan, hindi ka naman Kristiyano. Kasi kung ikaw ay Kristiyano, ba't ginagawa mo ang mga bagay na yan? Maunawaan natin ngayon kung bakit, kung babalikan natin ang awit, Kapitulo 86, ay nandun ang dalangin ni David na siya'y bigyan ng undivided heart. Or, na siya'y bigyan ng united heart. Alam din naman natin ang buhay ni David, hindi siya perfect. Bagamat siya sa kanyang puso ay pinapahayag niya ang pagmamahal niya sa Diyos, ngunit nakita rin natin ang hulog ng kanyang buhay sa kanyang kahinaan. Ngunit maliwanag dito, ito ang kanyang dalangin. David prays for a united heart. Upang sa ganun, ayon kay David, ay ako'y magkaroon ng takot sa iyong pangalan. Unang-unang gusto ko makita natin dito ay paano mangyayari ito. At kay David, ay meron tayong makikita na kanyang pagpapahayag. Sa talatang 2, tingnan niyo ang kanyang hiling, ingatan mo ang aking buhay.
Sapagat ako'y banal na tao. Ikaw na aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na nagtitiwala sa iyo. By the way, kapag sinabi niya ako'y banal na tao sa matandang tipan, hindi ibig sabihin hindi na siya nakakasala. Ang banal na tao sa matandang tipan, siya ay kahanay sa inihiwalay ng Diyos. Kung minsan ang akala natin kapag tinawag tayong banal, ito yung merong bilog ting sa ating ulo na hindi na tayo nagkakasala. Ang unang-unang turo sa Bible, if you're a saint, ikaw ay inihiwalay ng Diyos. Kung gayon, kung ikaw ay inihiwalay ng Diyos, sa karamihan ng mga tao ay may tipan ang Diyos sa iyo. Yun ang point ni David nung tinawag niyang siya ay banal. Pero tingnan ninyo ang kanyang sinabi. Ingatan mo ang aking buhay sapagat ako'y inihiwalay mo. Ikaw na aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na, una, nagtitiwala sa iyo. Ito ang unang makikita natin kay David. Sa verse 4, pasayahin mo ang kaluluwa ng lingkod mo, sapagkat sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang kaluluwa ko. Ang kay David, ang kanyang kagalakan, ay magkaroon siya ng ugnayan sa Diyos. Ang itinataas niya ay hindi yung sarap ng pakiramdam niya sa laman, kundi ang kaluluwa niya ay mailapit niya sa Diyos. Pangalawa, na gusto kong makita natin dito, nabanggit ko na ito kanina, ay ang kanyang pagpapahayag na siya ay lingkod ng Diyos. Ang tiwala sa Diyos, ang trust sa Panginoon at ang lingkod, hindi pwedeng paghiwalayin ito. Anong ibig kong sabihin? Trust is connected with the acknowledgement that you are God's servant. Makikita natin si David na bilang anak ng Diyos ay meron na siyang pinapakitang master-servant model. Lagi kong nababanggit kapag nagbabasa tayo ng Bible sa Tagalog, kapag nakita nating all capital letters ang Panginoon, yan ang Yahweh. Yan ang pagpapahayag na ang Diyos ay si Yahweh. Ngunit, pag binilang nyo ang Panginoon na hindi capital letters lahat, kung sa English Bible ito ay 7. Merong tayong nababasang all capital letters ng Panginoon na si Yahweh, ang Tetragrammaton, at marami tayong mababasa na itong si Yahweh ay ang Panginoon. Ang ibig sabihin, siyang master. That Yahweh is the master. Kaya't ang isang bagay na gusto kong makita natin ditong ipinapakita ni David is the master-servant model, at ito'y napakalakas sa kabanatang ito. Dahil 7 beses na ipinahayag at binanggit ni David ang Panginoon. Sa Hebreo, yan yung Adonai. Kapag maaring makakarinig kayo ng Adonai, yung all capital letters ay ang Yahweh. At sabi ko nga, dito sa kabanatang ito ay tila nasa substitute ang Adonai na master kay Yahweh na Tetragrammaton. Point ni David, God is his master. At ito ang problema ng maraming mga Kristiyano. Ano yung problema ng maraming mga Kristiyano? Ang Diyos ba ang iyong Panginoon? Ang problema ng mga Kristiyano ay hindi makita
na kung siya ang Panginoon, ano ako? Ako ang kanyang lingkod. Kaya, ang ugnayan natin sa Diyos ay hindi lamang na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos, siya ang ating Ama at tayo ang ating anak. Meron tayong makikita na siya ang ating Panginoon at tayo ang kanyang lingkod. And so nandoon na hindi pwedeng mapaghiwalay ang pares na ito sapagkat naroon ang isang bagay na makatutulong sa atin bilang mga mananampalataya. At pagdating ng talatang 10, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kahanga-hangang mga bagay. Di ba ito ang mga isang kadalasang naaawit natin sa ating himno? Thou art great. Ikaw ay dakila at kahanga-hanga. Ngunit, ang karugtong nito, ikaw lamang ang Diyos. Bagamat binanggit ni David na maraming mga Diyos-Diyosan na nakapaligid sa kanilang karatig bansa, pero para kay David, walang ibang Diyos, kundi si Yahweh lamang, na tinatawag niyang Adonai, na tinatawag niyang Master, na tinatawag niyang Panginoon. Ito ang isang tanong din sa atin. Talaga bang isa lang ang Diyos natin? Isipin natin mabuti ito. Talaga bang isa lang ang Diyos natin? O marami tayong mga iba pang mga Diyos? Alam niyo yun, yung kapag nagbabangga ang tawag ng laman, kapag nagbabangga ang problema, kapag nagbabangga ang bigat ng buhay, titingin ba tayo sa isang Diyos? Magtitiwala ba tayo sa isang Diyos? O makikinig tayo sa ibang mga Diyos-Diyosan? Si David, alam niya yung mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga karatig bansa at ng kanilang mga kaaway, alam niya na hindi yan totoong Diyos, kaya nga Diyos-Diyosan. Pero, ang kanyang mga kababayan, na mga Israelita ay bumabaling sa Diyos-Diyosan. Halimbawa, nakita nyo kung gaano kabilis tumalikod ang mga Israelita at sumamba sa Diyos-Diyosan? Kitang-kita naman nila ang kapangyarihan ng Diyos nang sila ay nasa Egypt, nang sila ay nasa Ehipto, at kung papaano sila inilabas ng Diyos at tumawid sa dagat na pula at hinatulan ng Diyos ang mga humahabol na mga kawal ng Ehipto sa kanila, ang Israelita ay nakatawid at hindi nalunod. Ay, saan ka makakakita ng dagat na nahati? Hindi na mauulit palagay ko sa ating buhayan. Wala na akong narinig na iba pang artikulo o kwento na may nahati na tubig, ilog man lamang, at tumawid itong mga Kristiyanong ito. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo ba kung gaano katagal o gaano kabilis na sumamba sila sa Diyos-Diyosan? Sila ang gumawa ng ginintuang guya, the golden calf. Gaano katagal? Sandali lang. Alam niyo ang issue? Yung puso nila. Nilabas sila sa labas ng Ehipto, pero ang puso nila ay lagi pa rin bumabalik sa paraan ng Ehipto. At alam natin, ang Ehipto ay sumisimbolo sa kasalanan. Tingnan natin ang ating puso. Alam nyo, ang isang dahilan, maaring pag magtatanong, bakit ba hindi makawala ang isang Kristiyano sa kasalanan? Ang sagot ay yung dalangin ni David. Bigyan mo ko ng united heart. Tatlo ang dinuturo dito sa kabanatang 86.
tiwala sa Diyos. Kapag magulo ang ating takbo ng mundo, kapag para bang ang sabi mo ay bibigay na ako, una, may tiwala ba tayo sa Diyos? Dahil, magkakaroon tayo at kakapitan natin ang pangako ng Diyos. Si Pablo nagsabi, bibigyan tayo ng Diyos ng daan kapag tayo ay inuulan ng napakaraming tukso. Ang point ay matuto tayong huminto at maghintay at magtiwala sa daan at kapangyarihan ng Diyos na tayo ay hatakin at ilayo sa tukso. May tiwala ba tayo sa Diyos? Kapag nariyan ang hatak ng laman, kapag nariyan ang tukso ni Satanas, kapag nariyan ang aliw ng sanlibutan. Nabanggit ko, si Satanas walang magagawa sa anak ng Diyos. Hanggang labas lang siya. Ang sanlibutan, ang sistema ng mundo, pag sinabi natin sistema ng mundo, ito yung takbo ng mundo ngayon. Wala silang magagawa. Nasa labas yun. Ang nasa loob sa atin ay yung pita ng laman. Gusto ko bang gawin? Ito na yung dati kong ginagawa eh. Kaya masarap. O ako'y dadalangin sa Diyos, bigyan mo ko ng united heart. Bigyan mo ko, ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Ito, isang turo ni David. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. At kapag tayo nagkaroon ng ganito, alam nyo, unti-unti makikita nyo, lumalayo tayo at umuurong tayo paunti-unti sa gawang masama. At sinasabi natin siyang Panginoon. At sinasabi ko, tayo ang kanyang lingkod. Ang totoo, hindi natin mauunawaan at maipapamuhay ang pagpapahayag natin na siya ang Panginoon kung hindi magiging maliwanag sa atin na tayo'y lingkod ng Diyos. Tingnan natin itong relasyon ni David na ito. Sa verse 7 ng awit 86, sa araw ng aking kaguluhan ay tumatawag ako sa iyo, sapagkat sinasagot mo ako. Ito ang relasyon ng Panginoon sa lingkod. Na hindi siya nahihiya na lumapit sa Panginoon. Alam niyo yan, sa sistema sa mundo, kapag sabi natin, paano ako lalapit sa CEO ng kumpanya? Kaya ako'y isang rank and file lamang. Pero ito ay ang master na lumalang ng langit at lupa. At si David ay isang napakaliit na nilalang. Ngunit sabi niya, ako'y banal, mayroong kang tipan sa akin. Ako'y nasa ilalim ng inyong pag-ibig. Nabanggit nga rito, mamaya ating titignan. Ngunit ang point ko rito ay alam niya na siya ay papakinggan ng Diyos. At itong ugnayan ng master-servant relationship. Sapagkat tungkulin ng Panginoon, tulungan at palakasin ang mga alipin niya. Hindi katulad ng corporate world o ng sistema ng mundo. Ang laging tingin ng korporasyon, bayad ka eh. Bayad ka. Bigyan ka ng malaking bayad, malaking sweldo, tuwan-tuwa yung tao. Pero ang totoo, pag-aari kita.
Napansin nyo kung gaano katataas ang sweldo ng mga executives, pero tanongin nyo, ilang oras ang naiiwan sa iyo para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya? Wala. On-call ako eh. At lahat ay igugugol ko na ang aking oras sa kumpanya. Matapos na ikaw ay magretiro, tapos ka na eh. Bayad ka eh. Iba ang relasyon ng Panginoong Diyos sa kanyang mga alipin. At si Santiago, si James, ang nagsabi, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Ang panalangin ay hindi empty exercise. It works. Tayo tumatawag sa ating Panginoon, sa ating Master. At ito ay gumagana at kumikilos. Sapagkat ang Diyos natin, ang ating Master, ang ating Panginoon, is a God who hears our prayers and the God who answers our prayers. Sa talatang 13, sinabi ni David, sapagkat dakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin. Ito ang isang matibay na katotohanan, hindi mawawala ang pag-ibig mo sa akin. Sapagkat ang paggagamit dito sa verse 13, dakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin, ay ito ang tinatawag na covenanted love. Ang Diyos ay may tipan sa kanyang mga hinirang. At ang pag-ibig na ito ay nakasalalay sa kanyang tipan. God established a covenant with David. Kapag tayo ay nagpipiraso ng tinapay, umiinom ng alak, ito ay pagsasariwa sa atin sa Lord's Supper ng tipan ng Diyos sa kanyang mga anak. At tingnan ninyo kung ano ang point nito ng tipan na ito. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Ang isang makikita natin ito is family relationships have family privileges. Ang ibig kong sabihin, kung ikaw ay bahagi ng pamilya, ikaw ay nasa family. Di ba merong nagbebenta ng mga, yung sa mall, family first? Ang point, if you belong to the family, ay merong mga pribilehiyo na iyong kinabibilangan sa pamilyang yan. Pinakita ito ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nagbigay ng halimbawa sa Mateo Kapitulo 7. Ano yung talata na ito sa Mateo Kapitulo 7, talatang 9? Ang sabi niya, which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or, if he asked for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Kung ang mga taong masasama at makasalanan, nandun yung affection nila sa kanilang pamilya at sa kanilang anak, how much more na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At ang Diyos ang iyong Ama. Ikaw ay tumawag at ibibigay sa iyo. Kaya si David ay walang hadlang na siya'y tumawag sa Diyos sapagkat alam niya ang kanyang Panginoon ay ang Diyos na mahabagin. Kaya sa mga pangwakas na puntong ito, ang diin, kung bakit ganito si David, alam niya ang kaniyang Diyos na si Yahweh. At ang kanyang Diyos ng kanyang Panginoon ay mahabaging Diyos. Ang isang tao, para maligtas sa kanyang kasalanan, ay kinakailangang siya'y lumapit na humihingi ng habag sa Diyos. Nakita natin ang halimbawa nito
ng dalawang lalaking pumasok sa templo, yung isa, pariseo, reliyosong tao, mayabang. Matuwid ako. Wala akong absent, kumbaga wala akong absent sa pagsamba sa iyo. Ako'y nag-aayuno, ako'y nagbibigay ng pera. Pero sabi ni Jesus, hindi kinalugdan yon. Ang kinalugdan ay yung pariseo na hindi man lang tumitingin sa langit, dinadagukan ng kanyang dibdib, at ang kanyang bigkas, mahabag ka, Panginoon. Ako'y makasalanan. Sapagkat kung lalapit tayo sa Diyos at sasabihin natin, hindi naman ako masama, hindi naman ako kasing sama nung katulad ng mga ibang taong masama. Ang sinasabi natin ay may karapatan akong tumanggap ng inyong blessing dahil hindi naman ako masama. Pero alam natin sa Biblia, lahat tayo ay masama. Lahat tayo makasalanan. We are not deserving. At si David ay humihingi ng awa sa Diyos. Because apart from God's mercy, we will perish. At maliwanag sa kabanatang ito that God is a God of mercy. Oo, ang Diyos ay Diyos din ng hustisya. Ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang galit at puot. Mapaparusahan ang kasalanan. Ngunit, sa Biblia, ay punong-puno ang pagpapahayag na ang Diyos ay nag-o-offer ng kanyang awa at habag. At maaari tayong lumapit sa Kanya at humingi nito. Sino ang tatanggap ng habag? Unang-una, ang mga taong humihingi ng habag sa Diyos. Ikalawa, ito ang mga tao hindi lumalapit sa Diyos na pinagmamalaki nila na hindi naman sila masama. O pinagmamalaki nila ang kanilang mga kawang gawa. Kundi isang bagay lang ng kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. At ito lamang ang tanging paraan na para tayo mapabilang na pamilya ng Diyos. At ang kahuli-huli ang gusto kong makita natin, bilang mga anak ng Diyos, we can proclaim God's mercy to others. Sasabihin natin, ang Diyos ay matuwid na hukom. Ang Diyos ay may puot sa mga kasalanan. At lahat ng tao ay mananagot sa kanyang ginawa. Walang sino man na makakatakas sa paghahatol ng Diyos. Lahat yan ay lantad. Ngunit, ang Diyos ay nag-o-offer ng habag. Because God has mercy on whom He wills to have mercy and has compassion on whom He wills to have compassion. Katunayan, sa Exodus 34, ang pangalan ng Diyos ay habag. His very name is mercy. At dahil ang ating Diyos ay Diyos na punong-puno ng habag, bakit hindi tayo humingi ng awa sa Kanya sa pamumuhay natin baluktot? Lumapit tayo na may kababaang loob sa Kanya. Siyang Panginoon. Ako'y alipin niya. Tama lamang na ang kalooban niya ay sundin ko. Sundin na may kagalakan. Hindi ang ating katawan, ang ating Panginoon. May nagsabi minsan, kung mahuhubog natin ang ating laman sa katotohanan ito, ang ating laman ay magiging isang masunurin na laman dahil nandun ang pagkakilala niya ng Panginoon ang masunod at ako'y namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Pero, kung hahayaan natin ang ating laman na siya ang maging Panginoon, kung hahayaan natin ang ating laman na siya ang masusunod palagi,
malupit na Panginoon ang ating laman dahil dadalhin tayo nito sa kapahamakan. Now, tulad ni David, kahit na siya ay isang taong ang buhay niya ay para sa Diyos, nandun ang kanyang dalangin, ilakip mo ang aking puso sa iyo upang matakot ako sa iyong pangalan. Manalangin tayo. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa katuruang ito na inyong ipinapaalala na kayo ang Panginoon at kami ang inyong lingkod. At nawa, bagaman hindi kami perfect, bagamat kami ay nalilihis ng landas, maawat kami sa gawang ito. At para mangyari ito, ito'y sa inyong biyaya lamang. At tulad ng dalangin ni David, ilakip mo ang aming puso sa iyo na matutunan naming maipako o maifocus o maisentro ang aming buhay sa iyo upang kami magkaroon ng banal na paggalang sa iyo. At sa gayon ay makitaan kami ng magalak na pagsunod sa iyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen.